tanghali po ng August 28, 2023 na kung saan sa ngayon ay malakas na bagyong Goring at ang malakas na habagat ang mga weather system na nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang malakas na habagat ay nagdudulot po ngayon ng malalakas na mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, lalo na po sa western part. Si bagyong Goring naman ay patuloy pa rin ang pagkilos nito pataas at nasa layo na po ngayon ng 193 km east ng Palanan, Isabela, na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 175 km per hour at pugso na 215 km per hour. Sa susunod po na mga oras ay malampasan na po niya ang silangang baybayin ng Isabela at tatahakin naman na ang silangang baybayin ng Cagayan. At bukas ng madaling araw ay nasa silangan na po ng Santa Ana, Cagayan at magsimula na natutumbukin naman ang mga isla ng extreme northern Luzon na nagbabanta po na mag-landfall sa darating na Miyerkules ng umaga dyan po sa may Batanes. At posible rin na papasok na sa ating area of responsibility ang potential na bagyo at tatawagin yan sa local name na Bagyong Hana sa darating rin po na Miyerkules. At sa lagay ng ating panahon ngayon, dahil po kay Bagyong Goring ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang Luzon at nakataas pa rin ngayon ang wind signal number 1 sa may Batanes, Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, central portion po ng Aurora at sa may Polillo Island. At dahil naman sa habagat ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posibleng malalakas na ulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, lalo na po sa kanlurang bahagi, maging po sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, ilang bahagi ng Eastern at Central Visayas, maging po sa may Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Sorsogon. At sa susunod po ng mga oras ay mas maraming lugar na muli ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin tayo dahil posible pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po ngayon sa mga lugar na apektado po ng napakalakas na habagat. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa bagyo ay iwasan muna natin ang papalaot sa silangang baybayin po ng Luzon. At dahil naman po sa habagat na lumakas na, ay iwasan din natin ang papalaot sa kanlurang baybayin po ng Palawan, maging po sa silangang baybayin ng Davao del Sur dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot sa 2 to 3.5 meters height.